Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Walang bagyo pero nakaranas ng masamang panahon sa ilang lugar sa bansa. Sa Cebu City, gumuha ang lupang kinatatayuan ng bahay na yan na malapit sa Talamban-Kanduman Bridge. Kasunod yan ng pag-uulan dulot ng hanging habagat. Walang naiulat na nasaktan. Pinasok din ng baha ang ilang bahay sa barangay Talamban. Bumigay rin ang kalsada sa gilid ng tinatayong high-rise building. Sampung araw na lang magbubukas ang NCAA Season 99. Kaya ang Benilde at San Sebastian College Recoletos Community all-out ng suporta para sa kanilang mga kupunan. Nakisaya rin sa mga pep rally ang ilang sparkle artists. May unang balita, si JP Soriano. Kinapos man sa championship sa Season 98, ang bagong team captain ng Benilde Blazers na si Robbie Naive. Buo raw ang kumpiyansang magtatagumpay sila sa NCAA Season 99. And to pump up the Benilde Blazers spirit, full support ang Benilde community sa 2023 Benilde Blazers Pep Rally. As an athlete, that's one of the things na hinahanap namin. And yeah, I'm really thankful that our school is able to provide us with this type of event, which really uplifts us, our morals, and coming to this season. Pakitang gila sa buwis buhay stunts ang Benilde Blazers Pep Squad. Habang pahinga sa hardcourt, sa dance floor muna bumida ang men's basketball team rookies ng Blazers. At defending champion sa women's volleyball ng Season 98, Lady Blazers. Present din to motivate the Benilde spirit ang former Benilde Blazer volleyball player at abot kamay pangarap stars na si John Vic de Guzman at sparkle artist na sina Anthony Rosaldo at Jeff Moses. All out din ang suporta ng San Sebastian College Recoletos Community para sa 2023 Golden Stags Pep Rally. Ang Golden Stags cheerleading squad ang nag-set ng mood para i-cheer ang student athletes ng Stags. May games din at sayawan ala TikTok with student athletes kabilang na ang senior men's basketball team ng Golden Stags. Siyempre, full support pa rin ang GMA Sparkle Artists sa Stags Pep Rally na sina Xavier Ramos at Dustin Yu. Noong nakaraang season, muntik nang makapasok sa Final Four ang Stags sa men's senior basketball. Bagay na determinado raw na ma-accomplish ayon sa team captain ng Stags na si Alex Desoyo. Sa lahat ng San Sebastian community, in-invite ko kayo to watch our game and opening sa 24, and I hope na supportahan nyo kami and panoorin nyo kasi kailangan namin ng cheer nyo and kailangan namin yung presence nyo. Sa September 24 na opisyal na magbubukas ang isa na namang makasaysayang NCAA Season 99. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Magsasagawa ng formal impeachment investigation ng U.S. House of Representatives kay U.S. President Joe Biden na miyembro ng Democratic Party. Si U.S. House of Representatives Speaker Kevin McCarthy ng Republican Party ang nag-utos ito. Ay kay McCarthy, nagsinungaling si Biden sa American people kaugnay sa foreign business dealings ng anak niyang si Hunter. Dati nang inakusahan ng Republican si Biden na kumita umano nung siya'y Vice President ng Amerika mula sa business dealings ng kanyang anak. Hanggang ngayon, wala pang konkretong ebidensya kaugnay sa akusasyon. Kinundina ng White House ang hakbang ng U.S. House of Representatives at tinawag itong, and I quote, extreme politics at its worst. End of quote. Wala rin daw basihan ang nasabing investigasyon. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga negosyante at investors sa Singapore na mamuhunan sa Pilipinas. Ilan sa kanyang mga ibinida ay ang galing ng mga Pinoy sa English, dalas ng pag-i-internet na pabor daw sa mga online seller at incentive sa mga negosyante gaya ng tax break. May unang balita si Jonathan Andal.
Pag-apak pa lang sa entablado ng Milken Institute 10th Asia Summit sa Singapore, nagsorry kaagad ang Pangulo na late kasi siya ng halos kalahating oras dahil nahuli rin daw ng dating ang kanyang bagahe. Allow me to apologize for being quite so late, as we have just come from Manila and mix-ups with luggage and such. So I did not think it would be appropriate for me to come in my shorts, so I thought I should wait for my suit. Ang Asia Summit ay pagtitipon ng mga industry leaders, policy makers at mga experts para talakayin ang mga issue na hinaharap ng mundo ngayon. Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas, kabilang na sa Maharlika Investment Fund. Sabi ng Pangulo, itinatag nila ito dahil nababahala na sila sa kakautang ng bansa. We also started to worry about borrowings. Although our borrowings in terms of as a ratio of GDP are not as high as maybe our neighboring countries. We are standing at about 62.3 up to 63% of GDP. But for us that is high. Pinagmalaki rin ng Pangulo ang paglago ng ekonomiya noong 2022 sa 7.6%, ang pinakamabilis daw na paglago mula noong 1976, panahon ng kanyang ama. Tinanong naman ng Pangulo kung ano ang estado ng ekonomiya ng bansa matapos ang COVID-19. So we have continued to develop our agricultural sector. And the aspiration once again is that we are able to provide sufficient supply of food at prices that people can afford. And that's still, we are not there yet, but we have made many important steps to start that. And I said, we cannot now continue to depend on importation, which is what has happened for the Philippines. In the past years, it became the easy way out. Just import more rice, import more corn, import more everything. And the pandemic showed us that this was not a wise choice to have made. And so we have continued to develop our agricultural sector. Hanggang Sabado, makikipagpulong ang Pangulo sa mga business leader at investors at nakatakda rin siyang manood ng Formula 1 race. Ito ang unang balita. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Hindi na muna gumagamit ng siling labuyo ang ilang kainan sa Maynila, pati kasi yan nagmahal na rin. May unang balita live si James Agustin. James, Van, good morning. Umabot na sa 600 pesos per kilo yung bentahan ng siling labuyo. Dito po yan sa Blumentritt Market sa Maynila. Sabi ng mga nagtitinda, ilang linggo na raw na mataas nga ang presyo ng siling labuyo. Kaya yung mga may negosyo tulad halimbawa nung karinderya o di kaya naman ihaw-ihaw, todo tipid na, dumidiskarte sila para lalo makatipid dahil nga dito sa pagmahal ng siling labuyo. Ilang linggo nang hindi gumagamit ng siling labuyo ang kainang ito sa Maynila. Ang alternatibo nila, ang sariling gawang chili garlic sauce. Mas tipid daw kasi ito ngayong napakataas ng presyo ng siling labuyo. Lagi naman kami naghihingi pero walang binibigay sa amin. Siguro dahil sa mahal. Dati naman po gumagamit kami pero ngayon wala na. Ang suki sa kainan na si June Mark, mas trip daw na lagyan talaga ng sili ang ino-order niyang paboritong beef mami. Ngayon dahil sa sili muna siya. Yung sili labuyo. Wala ngayon sili hot sauce na lang. Yun na lang. Ayos lang sa'yo? Okay lang. Kasi wala naman yung sili labuyo. Mahal yata Si Homer na may tindang ihaw-ihaw sa Tondo, binawasan na rin ang binibiling siling labuyo sa palengke. 50 pesos na nga lang daw ang binibili niya ngayon mula sa dating 1 hanggang 2 kilo. Kailangan magbawas na dahil sobrang mahal Mabigat na talaga. Magkano lang kinikita ng ihaw-ihaw. Tapos sa sausawan pa, talo na. Lahat na rin daw ng diskarte ay ginagawa niya para lang makatipid. Pinag-grind ko na siya Tutuyo, tapos i-grind ko na. Tapos yun, inaano ko na lang siya. Pagtakal, kaya takal-takal ko na lang sa balot. Kinokontrol ko? Opo, kinokontrol ko. Tapos di na ako extra sa suka. Wala na. Sa Blumentritt Market sa Maynila, 600 pesos per kilo ang siling labuyo. Sabi na nagtitindang si Jen, ilang linggo nang mataas ang kuha nila sa supplier sa Divisoria. Sa taas ng presyo, tumumal daw talaga ang bentahan. Ang hirap ibinta. Hindi kaya ng tao ng yung mga 1 kilo. Nabilin mga 1/4, 20, 50 lang.
mabibili nila. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 500 pesos to 720 pesos per kilo ang bentahan ng siling labuyo sa mga pamilihan. Samantala, Ivan, hindi naman gumalaw yung presyo ng siling panigang o yung kulay berde na nasa 140 pesos per kilo. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nag-inspeksyon sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., U.S. Ambassador Mary Kay Carlson at Admiral John Aquilino ng U.S. Indo-Pacific Command sa ilang EDCA o yung Enhanced Defense Cooperation Agreement sites. Sa gitna naman ng issue sa teritoryo, iniutos ng National Security Council na mas dalasan pa ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. May unang balita si Joseph Morong. Araw-gabi tanaw ang mga umaaligid na barko ng milisya at Coast Guard ng China sa Pag-asa Island, isa sa 9 na lugar sa Kalayaan Island Group na okupado ng Pilipinas. Sa himpapawid, kita ang China Coast Guard vessels na nakaharang sa 3 cay sa West Philippine Sea. Karaniwang pinangingisdaan niya ng mga Pilipino pero ngayon hirap ng marating. Dito sa bungad ng Pag-asa Island, hindi mo na kailangang magbangka para makita yung China Coast Guard. Ngayong araw may isa at yung katabi niya ng mga fishing vessels. Ang bilang natin dyan mga around 9 or 8. At yaan sila yung araw-araw na paalaala sa mga residente at mga sundalong nakadestino dito sa isla na kahit payak at simple ang kanilang pamumuhay ay may tensyon sa kanilang paligid lamang. This is West Philippine Sea. I can say that this is a sensitive post. Kasama sa Kalayaan Island sa Union Shoal kung saan nakabantay ang mga tropa natin sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Pero kung doon kaagapay ang Philippine Coast Guard sa resupply mission Payungin, ang mga mangisda sa Masinloc, Zambales bilang lamang daw sa mga daliri kung may patrol vessel tayo sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, pantapat sana sa walang humpay na pagbabantay ng China. Kami lang, mga Pinoy doon, mga kapwa di mangisda. Wala po kami ibang matatakbuhan doon. So, ang totoo, wala naman po talagang umi-escort sa ating mga mangisda pagka nagagawi po sila ng Scarborough Shoal. Kaya utos si National Security Advisor at National Task Force for the West Philippine Sea Head Eduardo Año, dalasan ng AFP Northern Luzon Command at Coast Guard ang Maritime Patrol sa West Philippine Sea kasama ang Bajo de Masinloc. Kabilang daw sa prioridad ng Maritime Patrols ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc at ang Philippine Rise na nasa hilagang silangan ng Luzon. Maganda yan dahil may lakas ng loob na yung mga mangisda, makakalapit sila doon. Kasi parang may umaalalay sa kanila. Bago naman ang meeting ng Mutual Defensive Board Security Engagement Board ngayong Huwebes, September 14 sa Camp Aguinaldo, nag-inspeksyon si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., U.S. Ambassador Mary Kay Carlson at Admiral John Aquilino ng U.S. Indo-Pacific Command sa Lalo Airport at Naval Base Camilo Ocias sa Cagayan at Basa Air Base sa Pampanga. Napawang mga site ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Bahagi raw ito ng patuloy na pagtutulungan ng Pilipinas at Amerika sa depensa, seguridad sa rehiyon at disaster response. Ika nga ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa pagdinig ng Commission on Appointments na nag-aproba sa kanyang pagtatalaga, kailangan talagang gamitan ng politika at diplomasya ang gusto sa West Philippine Sea. Pero anya, dehado tayo kung wala raw strong spinal cord o gulugod ang diplomasya. Ramdam daw ng mga nakadestinong sundalo ang bigat ng responsibilidad ng pagtatanggol ng soberanya ng bansa. We are providing security for national sovereignty sa hindi lang dito sa Pag-asa but to the other Philippine-held features. Sa Pag-asa, ang mga sundalo nagsusumikap daw mamuhay ng normal. Sa iba't ibang lugar sa isla, nagkalat ang mga bakas ng kanilang paglilingkod. Nakaukit ang mga pangalan ng mga sundalong na-assign dito at mga paalaala na ipagtanggol kung ano ang sa atin. Napakasarap kasi sa pakiramdam na ganun po, na may ambag ka sa bayan natin. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Inanunsyo ng ilang opisyal ng gobyerno na bumubuo sila ng updated na mapa ng Pilipinas. Ayon kay Senador Francis Tolentino, tugon yan sa 10-dash line map na inilabas ng China nitong Agosto. Magkakaroon daw ng 5 pagdinig ang bagong tatag na Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones para pag-usapan ang mapa.
Isasama raw sa bagong mapa ang exclusive economic zones, continental shelf at iba pang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Kasama rin ang Philippine Rice o dating Benham Rice sa silangan ng bansa. Sinabi rin ng National Security Council na meron din silang binubuong mapa ng Pilipinas alinsunod sa international laws. Hindi naman nilinaw ni Tolentino at ng NSC kung iisa lang ang binubuo nilang mapa. Sa Peru, inoperahan ang 2 taong gulang na bata matapos makalulo ng 8 karayom. 2 oras ang inoperahan bago matanggal ang mga karayom sa kanyang tiyan at bituka. Nagpapagaling na ang bata sa ospital. Base sa impormasyon, posibleng nakuha ng bata ang mga karayom sa farm kung saan nagtatrabaho ang kanyang nanay. Posibleng ginagamit ang mga karayom sa pagbabakuna ng mga hayop. Drawing ba tong hair ko or totoo? Totoo yan. Natural. Pero ang galing niya gumuhit. Anyway, nagpakilig sa fans ang Animoy Bardaverse moment sa episode na Maging Sino Ka Man kagabi. Tama! Ikaw na yun! Lasing kasi ang karakter ni Barbie Fortesa na si Monique after mag-party-party. Todo alalay naman si Carding, played by David Licauco. Tila may paalala sa bardahan ng first encounter nila. Nang inakala na wala ng tama si Monique, bigla namang niyang tinawag si Carding na Fidel. Si Fidel ang karakter ni David sa pinagbidahan nilang hit historical fantasy series na Marie Clara at Ibarra. Buhay na buhay tuloy ang mga Filay shippers. Biro pa ng ilan, baka raw apo sa tuhod ni Fidel si Carding. Malay mo. Bardaverse. Malay mo, di ba? Apo nga niya kasi kamukha. Sige na, pagbibigyan natin ng mga shippers nila. Sige. Oh, di ba? Feel like forever eh. Why not? Nangunguna pa rin sa Facebook at TikTok ang GMA Network. Nasa 24 billion ang combined views ng GMA mula Enero hanggang Agosto ngayon 2023 base sa datos ng Tubular Lab. Sa Facebook, mahigit 18 billion ang consolidated video views ng news at entertainment pages ng GMA. Mahigit 5 billion naman ang recorded views nito sa TikTok para sa parehong panahon. Patuloy rin ang pagtangkilik ng netizen sa Kapuso Network para sa pinakabagong balita at mga kwento ng inspirasyon hindi lang sa telebisyon kundi pati online. Ito Agosto, umabot na mahigit 199 million ang views sa official Facebook page ng GMA Public Affairs. 194 million views naman ang nakuha ng GMA News Facebook page. Hinaharang ng mga tauhan ng I-Act ang mga pribadong sasakyan na dumaraan sa EDSA busway kahit bawal. Ang kukulit, may unang balita live si Alan Gatos ng Super Radio DZWB. Kabalen, ano latest? Okay. Alan? Ivan, tuloy-tuloy ngayon yung ginagawa ng operasyon ng mga tauhan ng IAC dito sa may bahagi ng Q-Bar sa Quezon City at karamihan ng mga kanilang mga sinisita ay pawang mga sasakyan ng gobyerno na sumusuway at pinapasok itong kahabaan ng EDSA bus carousel. Ayon na dito sa mga tauhan ng IAC, may inilabas na ng memorandum ang DOTR kung saan tanging mga emergency vehicles lamang ang pinapayagan na dumaan dito sa bahagi ng EDSA bus carousel. Ito'y upang sa ganon matiyak na maayos na madadaanan ito ng mga bus at ng iba pang mga emergency vehicles. Pawang pinagsabihan lamang itong mga sasakyan ng gobyerno na kanilang nasita at padadalhan ng sulat yung bawat departamento na may nagmamay-ari ng mga sasakyan. Pero sa susunod ay titiketan na yung mga driver na sasaway pa rin sa kautusan na pagbabawal na dumaan sa bahagi ng EDSA bus carousel. Maraming salamat, Alan Gatos ng Super Radio DZWB. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.